Good day everyone! Kung nakakaranas ka ng something went wrong error sa GCash, don't worry dahil today magbibigay ako ng mga solusyon at isa dito ang makakapagbukas ng GCash account mo. Let's start! Number 1, set mo yung time and date ng device mo. May mga cellphone kasi na hindi automatic nakakapag-set ng accurate time and date. Kapag mali ang oras o petsa, nakakapagdulot ito ng error sa mga app, katulad ng GCash app. Pero kung tama naman yung time and date ng cellphone mo, magmo-move na tayo sa number 2. Yung number 2 natin, kailangan i-update natin yung ating operating system. Kadalasan, ang alam lang natin mag-update ng mga apps. Hindi lang dapat ang GCash app ang updated. Dapat pati yung operating system natin ay up-to-date. Ang mga updates sa OS ay nakakatulong sa pag-aayos para sa compatibility issues sa apps. Para gawin yan, punta lang tayo sa may settings and dito hahanapin lang natin operating system. And kapag nakita natin na kailangan nga natin i-update, update lang natin. Number 3, i-disable ang VPN. Para sa mga gumagamit ng VPN, kailangan subukan mo munang i-disable yan. Ang VPN kasi ay maaaring makapagdulot ng problem sa connection sa ating GCash app. Alright mga kabomboms, bago ko ibigay ang method number 4, kung gusto mong swertehin, huwag mong i-skip yung ads at mag-like and subscribe ka na rin. Number 4, enable permissions. Punta ka sa settings ng GCash app at dapat siguraduhin mo na yung app natin ay may access sa mga kinakailangan na itong feature. So, dapat lahat to ay naka-allow. Number 5, i-check natin yung ating account status. Kung meron kasi tayong issue sa ating account, katulad ng suspension o verification issues, hindi talaga natin mabubuksan yung ating GCash account. Pwede naman temporary lang yung problem natin sa ating account, pero meron din permanent. Ngayon, para malaman nyo kung meron problem yung account nyo, pwede nyo kontakin yung GCash support. By the way, kung interesado kayo sa topic na how to submit ticket in GCash, meron tayong tutorial niyan at ang link ay nasa comment section. Now, ibibigay ko yung number 6. I-reboot natin yung ating device. Pagkatapos natin i-try lahat ng naibigay ko ng solution, ito yung pwedeng pinaka-final step na pwede nyong gawin. I-reboot natin yung ating device. I-restart mo yung device mo para ma-refresh yung system at mga network settings. Kung meron ka pang katanungan or suggestion, iwan mo lang yun sa may comment section with hashtag GCash para mas mabilis namin makita. At pag may time kami, sasagutin namin yan or gagawa namin ng tutorial. Hanggang dito na lang ang video natin for today. Thank you for watching and stay blessed everyone!